Arvian, asawa ko. Tatlong salita. Tatlong salita lang mula sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong puso. Pero sapat na iyon para gumuho ang mundong itinayo ni Selena Alcaraz. Nakabibingi ang katahimikan na biglang bumalot sa malawak na sala. O baka naman sa isip niya lang iyon. Hindi niya na alam. Tila huminto sa pag-ikot ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isang tunog na parang babasag sa kanyang mga tadyang. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng kaharap niya ngayon. Si Arvian. Maganda, matangkad, balot sa isang mamahaling bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang 7 buwang tiyan. At sa tabi nito, nakatayo si Marco, ang kanyang Marco. Ngumiti ito sa kanya kanina lang, pero ngayon, ang ngiting iyon ay napalitan ng pag-aalala at gulat, na para bang hindi niya inaasahan ang lahat ng ito. Asawa ko. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Selena. Kanina lang, habang nasa biyahe sila papuntang Batangas, ang lahat ay perpekto. Hawak ni Marco ang kanyang kamay habang nagmamaneho ito. Malapit na tayo, mahal. Matutuwa ka sa lugar namin. Simple lang, pero payapa. Napangiti si Selena habang hinihimas ang sarili niyang sinapupunan. 4 na buwan. 4 na buwan na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang bunga ng pagmamahalan nila ni Marco. Basta kasama kita, Marco. Kahit saan payapa. Sagot niya. At sa mga sandaling iyon ang pinakatotoong naramdaman niya. Sa loob ng 2 taon, si Marco ang naging pamilya niya sa magulong Maynila. Isang ulila na lumaki sa ampunan, ngayon lang naramdaman ni Selena ang tunay na pag-aaruga. Si Marco ang kanyang pangarap na natupad. Isang mabait, maalaga, at responsableng lalaki. Ang ama ng kanyang magiging anak. Nang sabihin nitong uuwi sila sa Batangas para magsimula ng bagong buhay, hindi siya nagdalawang isip. Ito na yon. Ang katuparan ng lahat ng dasal niya. Isang buong pamilya. Pagpasok nila sa malaking gate ng mansyon ng mga Revilla, hindi niya napigilang mamangha. Malayo ito sa simpleng buhay na sinasabi ni Marco. Isang malaking bahay na may malawak na hardin. May mga katulong na sumalubong sa kanila. Isang matandang babae na ipinakilalang si Doña Imelda, ang ina ni Marco, ang sumalubong sa kanila. Malamig ang titig nito. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Selena ang biglaang kaba. Pero pilit niyang ipinagsawalang bahala iyon. Ma, si Selena po, ang kasama ko sa Maynila. Nauutal na sabi ni Marco. At pagkatapos, isang boses ng babae ang narinig niya mula sa itaas ng grandiyosong hagdanan. Marco, mahal, ikaw na ba yan? At bumaba si Arviane. Ngayon, ang lahat ng pangarap na yon ay nagmistulang abo. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay naging isang matalim na punyal na tumusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang magsalita, magtanong, sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ilipat ang kanyang tingin mula sa maamong mukha ni Arviane, patungo sa tiyan nito na mas malaki kaysa sa kanya at pabalik sa naguguluhang mukha ni Marco. Ang lalaking nangako sa kanya ng pamilya. Ang lalaking nagsabing, siya lang. Ang lalaking ama ng dinadala niya. May asawa na pala at magkakaanak na rin sa iba. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang sinapupunan, kasabay ng panlalamig ng kanyang buong katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang tanging yaman na meron siya sa mundong ito. Ang tanging koneksyon niya sa lalaking winasak siya. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga mukha ni na Marco, Arvian, at Doña Imelda ay unti-unting lumabo. Ang huli niyang nakita ay ang pagkasindak sa mukha ni Marco bago siya tuluyang nilamon ng isang madilim at walang katapusang bangin. Isang pangalan lang
Ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Arvian Revilla habang nagkakagulo ang mga katulong sa kanilang sala. Selena, sa gitna ng kaguluhan, habang inuutusan niya ang mga kasambahay na dalhin ang hinimatay na babae sa guest room, nanatiling tuwid ang kanyang pagkakatayo. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad, isang bagay na sinanay niya bilang asawa ng isang Revilla. Kumuha kayo ng alkohol, manang, maghanda ka ng maligamgam na tubig. Pero sa loob-loob niya, wasak na wasak siya. Ang bawat utos na lumalabas sa kanyang bibig ay isang paraan para pigilan ang pagsabog ng damdaming nag-aalab sa kanyang dibdib. Napanood niya kung paanong binuhat ni Marco, ng kanyang asawa, ang babaeng yon. Ang pag-aalala sa mukha ni Marco ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita at iyon ang pinakamasakit. Nang maihatid na sa silid si Selena, naiwan silang tatlo sa sala. Siya, si Marco, at ang biyenan niyang si Doña Imelda. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawang naganap kanina. Si Marco ang unang bumasag nito. Arvian, magpapaliwanag ako. Hinarap siya ni Arvian. Ang kalmadong maskara na suot niya kanina ay unti-unting nababakbak, inilalantad ang galit at sakit na nasa ilalim nito. Magpapaliwanag? Ano ang ipapaliwanag mo, Marco? Na ang mga business trip mo sa Cebu ay may kasama palang buntis na babae? Bawat salita ay may diin. Bawat alaala ng mga gabi na mag-isa siya, naghihintay, ay bumabalik na parang lasab. Ang mga overtime sa opisina, ang mga biglaang meeting, ang mga tawag na hindi sinasagot, lahat kasinungalingan. Hindi ganon yon, Arvian. It was a mistake. Isang pagkakamali. Natawa si Arvian ng walang tunog, isang mapait na tawa. Isang pagkakamali na nagbunga ng anak, Marco. Samantalang ako, tayo, ilang taon nating hinintay itong dinadala ko. Itinuro niya ang sariling tiyan, ang tiyan na ipinagmamalaki niya, ang simbolo ng kanilang legal na pagsasama. Huminahon ka, Arvian. Makakasama sa bata yan, sabat ni Doña Imelda. Pero ang tingin nito ay na kay Marco. At ikaw, Marco, anong kahihiyan ito? Ang anak ko ang biktima rito. Siguradong tinukso siya ng babaeng yan. Nilinlang. Napatingin si Arvian sa kanyang biyenan. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang anak pa rin nito ang iniisip. Madali lang sisihin ang ibang babae. Pero alam ni Arviane ang totoo. Dalawa sila sa relasyong ito. At si Marco ang nagtaksil. Ma, please. Pakiusap ni Marco, pero hindi na nakinig si Arvian. Tinalikuran niya sila at nagsimulang maglakad palayo, patungo sa kanilang silid. Ang lugar na dapat sana ay kanlungan nilang dalawa. Ngayon, parang kulungan na ito ng mga alaala ng kasinungalingan. Sumunod si Marco. Arvian, sandali. Pakinggan mo naman ako. Para ano? Para marinig ko ang isa na namang kasinungalingan? Humarap siya rito at sa pagkakataong ito, tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nakita mo ba ang sarili mo kanina, Marco? Nakita mo ba kung paano ka nataranta para sa kanya? Samamantalang ako, ang asawa mo, nandito, pinapanood kang maging bayani para sa kabit mo. Huwag mo siyang tawaging ganyan. Ang simpleng depensa ni Marco para sa babaeng iyon ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Nanigas si Arvian. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na puno ng sakit kanina, ay napalitan ng determinasyon. Tinitigan niya ng diretso ang lalaking minahal niya ng buong buhay. Ang lalaking pinangarap niyang makasama hanggang pagtanda. Pumili ka, Marco. Napatigil si Marco sa kanyang sasabihin. Pumili ka. Ulit ni Arvian. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit mabigat. Siya o ako? Ang pamilya mo? O ang babaeng yan? Amoy ng alkohol ang unang gumising sa diwa ni Selena.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasa isang hindi pamilyar na silid siya, nakahiga sa isang malambot na kama. Isang matandang kasambahay ang nag-aalalang nakatingin sa kanya. "Gising ka na pala, Ineng," sabi ng matanda. "Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Pinatawag ko na si doktora para tingnan ka." Pero hindi ang sariling kalagayan ang nasa isip ni Selena. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang magandang bahay, ang malamig na titig ni Doña Imelda, ang buntis na si Arvin. "Asawa ko." Napabalikwas siya ng bangon, hindi alintana ang bahagyang pagkahilo. "Nasaan si Marco?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Ineng, magpahinga ka muna." "Nasaan po si Marco?" Pag-uulit niya, mas malakas na ngayon. Kailangan niyang marinig ang paliwanag mula mismo kay Marco. Kailangan niyang malaman kung ang lahat ng pinagsamahan nila ay isang malaking kasinungalingan. Hindi na napigilan ng kasambahay, mabilis na lumabas ng silid si Selena. Ang mga boses mula sa sala ay sapat na para ituro sa kanya ang daan. Doon sa paanan ng hagdan, naabutan niya ang eksenang nagpaguho sa kanyang puso sa pangalawang pagkakataon. "Pumili ka, Marco. Siya o ako? Ang pamilya mo ang babaeng yan?" Ang tanong ni Arvian ay parang isang matalim na kutsilyo. At si Marco, nasa gitna nilang dalawa ni Doña Imelda, ay hindi makasagot. Mukha itong isang hayop na nasukol, hindi alam kung saan tatakbo. Hindi ganyan kadali yan," nauutal na sagot ni Marco. Humakbang si Selena palapit sa kanila. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Marco," basag ang kanyang boses. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. "Ito ba? Hindi rin ba ito totoo?" Ipinakita niya ang screen sa kanilang lahat. Ang mga mensahe, ang mga pangako. "Ikaw lang ang mahal ko, Selena. Maghintay ka lang. Malapit na, mahal. Aayusin ko ang lahat. Bubuo tayo ng pamilya. Pangako, magiging masaya tayo kasama ang baby natin. Pangako." Bulong ni Selena, habang ang mga luha ay nagsisimula na namang bumalong sa kanyang mga mata. "Sabi mo may pangako ka sa akin." Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula kay Arviani. Sa isang mabilis na kilos, pumasok ito sa isang silid at bumalik na may dalang isang malaking album. Sa harap nilang lahat, ibinagsak niya ito sa sahig. Kumalat ang mga litrato ng kasal. Si Marco at Arvian, masayang magkayakap sa harap ng altar. Ang kanilang mga ngiti ay sumisigaw ng kaligayahang hindi kailanman maikukubli. "Iyan ang pangako," sigaw ni Arvian. Ang boses ay puno ng sakit at galit. "Ang pangakong binitiwan niya sa harap ng Diyos at sa harap ng pamilya ko. Isang pangakong sinira mo." "Hindi," sigaw ni Doña Imelda, na biglang humarang sa pagitan ni Marco at Selena. Tinulak niya si Selena palayo. "Huwag mong sisihin ang anak ko. Ikaw ang may kasalanan. Anong gayuma ang ipinainom mo sa kanya? Isa kang ahas." "Ma, tama na. Marco, umayos ka. Ipagtanggol mo ang asawa mo." "Selena, pakinggan mo ako. Pumili ka." Malandi. Ang mga salita ay naghahalo-halo. Mga sigaw na tumutusok sa pandinig ni Selena. Ang sala ay naging isang arena ng sigawan at paninisi. At si Marco, nasa gitna ng lahat, ay napahawak sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay namumutla. Ang paghinga niya ay tila bumibigat. "Tama na." Isang sigaw na mas malakas kaysa sa lahat. Isang sigaw na nagpatigil sa buong mundo. At sa sumunod na sandali, sa harap ng tatlong babaeng nag-aagawan sa kanya, biglang napahawak si Marco sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Bumagsak siya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Katahimikan. Nabitiwan ni Selena ang kanyang cellphone. Nanigas si Arvian sa kanyang kinatatayuan.
Si Doña Imelda ang unang nakakilos. "Marco, anak!" Nagsimula ang kaguluhan, sigawan, tawag sa ambulansya. Pero para kay Selena, ang lahat ay nangyayari sa ilalim ng tubig. Mabagal, malabo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ni Marco na nakahandusay sa sahig, walang buhay. Mabilis na dumating ang mga medics. Sinubukan nilang i-revive si Marco. Pero huli na ang lahat. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalayo ay parang isang hatol. Isang hatol na nag-iwan sa kanila ni Arvian sa gitna ng malawak na sala. Naiwan silang dalawa kasama si Doña Imelda na dahan-dahang tumayo. Ang muka ay walang emosyon, ang mga mata ay nanlilisik. Dahan-dahan itong lumingon kay Selena at sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi nito ang mga salitang habambuhay na babagabag sa kanya. "Pinatay mo ang anak ko." Ang burol ay isang mahabang panaginip para kay Arvian. Isang masamang panaginip na ayaw niyang matapos dahil alam niyang sa kanyang paggising, mas masakit na katotohanan ang haharapin niya. Nakaupo siya sa tabi ng kabaong ni Marco. Suot ang itim na bestida. Tinatanggap ang mga pakikiramay ng mga kamag-anak at kaibigan. Ngumingiti siya ng pilit, tumatango, at bumubulong ng salamat po. Ginagampanan niya ang papel ng isang ulirang byuda, ang asawang nagluluksa. Pero sa bawat yakap na natatanggap niya, sa bawat salitang condolence, ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking espasyo sa kanyang dibdib. Isang espasyo na dati puno ng pag-ibig, na ngayoy puno ng galit at panghihinayang. Galit. Galit siya kay Marco sa pag-iwan sa kanya sa ganitong paraan. Sa pag-iwan sa kanya na may dalang kahihiyan at isang sanggol na hindi na makikilala ang ama. Panghihinayang. Nanghihinayang siya sa mga salitang hindi niya nasabi at sa mga masasakit na salitang binitiwan niya. "Pumili ka." Iyon ang huli niyang sinabi dito. Isang utos na hindi na nito kailanman magagawa. Mula sa kanyang kinauupuan, lihim niyang sinusulyapan ang babaeng nasa kabilang dulo ng kapilya. Si Selena. Nakaupo ito mag-isa sa isang mahabang bangko, nakayuko. Tila ba nais magtago mula sa mga mapanghusgang tingin ng lahat. Walang lumalapit dito, walang nakikiramay. Para itong isang multo sa sarili nilang trahedya. Sa unang araw ng burol, gusto niya itong isumpa. Gusto niya itong sisihin sa lahat. Pero habang tumatagal ang mga araw, habang pinagmamasdan niya ang tahimik na pagluha nito, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong sa puso ni Arvian. Nakikita niya ang sarili sa babaeng iyon. Ang parehong bilog na tiyan na naglalaman ng anak ni Marco. Ang parehong pamumugto ng mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak sa gabi. Ang parehong bigat sa dibdib na dulot ng pagkawala ng lalaking pareho nilang minahal at kinasuklaman. Isang araw, habang papalabas siya ng banyo, nakita niya si Doña Imelda na hinarang si Selena sa pasilyo. "Ano pa ang ginagawa mo dito? Ano pa ang ginagawa mo dito?" Mariin at mahinang tanong ni Doña Imelda. Sapat lang para marinig nilang dalawa, pero puno ng lason ang bawat pantig. Nakatayo si Selena sa gilid ng pasilyo, hawak ang isang baso ng tubig, tila nag-iipon ng lakas ng loob para bumalik sa loob ng kapilya. Sa tanong ng ina ni Marco, lalo itong napayuko. Gusto ko lang po siyang makita." Halos pabulong na sagot ni Selena. "Para ano? Para masigurado mong patay na talaga ang anak ko?" Lalong tumalim ang boses ni Doña Imelda. "Hindi ka pa ba kontento? Nakuha mo na ang lahat sa amin. Umalis ka na. Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito." Narinig ni Arvian ang bawat salita. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi pagsang-ayon ang naramdaman niya, kundi isang bahagyang kirot ng konsensya. Naisip niya, kung hindi dahil kay Selena, siya ang nasa posisyon na yon. Siya ang tatanggap ng lahat ng galit ng biyenan niya. Bago pa man siya makakilos, nakita niya kung paano naglakad si Selena
Nilampasan si Doña Imelda nang walang imik at nagtungo sa direksyon ng kabaong. Bawat hakbang nito ay tila mabigat. Bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Huminto si Selena sa harap ng ataol na salamin. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Marco. Walang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata, pero ang sakit sa kanyang mukha ay mas malinaw pa kaysa sa anumang sigaw. Tumayo si Doña Imelda sa likuran nito, handang magsalita muli, handang ipagtabuyan ang babaeng kinamumuhian. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, isang matandang kamag-anak, isang tiyahin ni Marco na bihirang umuwi mula sa probinsya, ang lumapit kay Selena. Hinawakan nito ang braso ng dalaga. "Hija," malumanay na sabi ng matanda. "Uminom ka muna ng tubig. Kanina ka pa dyan. Magpahinga ka." Ang simpleng gesto na yon, ang simpleng pag-aalala mula sa isang estranghero, ang tuluyang bumasag sa pader na itinatayo ni Selena. Doon na nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumango, nagpasalamat, at nagmamadaling lumabas ng kapilya, tila hindi na kayang harapin pa ang lahat. Sinundan siya ng tingin ni Arvian. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dagat ng mga taong nagluluksa para sa asawa niya, si Arvian ay nakaramdam ng matinding kalungkutan. Isang kalungkutan hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa babaeng iyon. Pareho silang byuda. Pareho silang buntis. Pareho silang biktima. Nang matapos ang huling gabi ng burol at nagsiuwian na ang halos lahat ng tao, naiwan silang tatlo sa harap ng kapilya. Siya, si Doña Imelda at si Selena na nakaupo pa rin sa pinakadulong bangko. Ang katahimikan ay binasag ni Doña Imelda. Tumayo ito. Inayos ang kanyang damit at hinarap si Selena. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng isang malamig at pinal na desisyon. "Wala ka ng dahilan para manatili dito," deklara ni Doña Imelda. Ang boses ay walang anumang bahid ng emosyon. "Umalis ka na." Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang isang pinal na hatol. "Umalis ka na." Walang pagtutol na namutawi sa bibig ni Selena. Ano pa nga ba ang karapatan niya? Sa mata ng lahat, lalo na sa mata ng ina ni Marco, siya ang sanhi ng lahat ng trahedya. Siya ang pumatay sa pag-asa, sa pangarap, at sa mismong buhay ng anak nito. Tahimik siyang tumango. Sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa kabaong ni Marco, bago tuluyang tumalikod at naglakad pabalik sa malaking bahay na pansamantala niyang tinuluyan. Ang bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay parang may pabigat na 1,000 libra. Pagpasok sa guest room, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Isinandal niya ang kanyang likod sa nakasaradong pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Yakap-yakap ang sariling tiyan. "Anak, patawarin mo si Mama," bulong niya sa hangin. Sa gitna ng mga hikbi, "Patawarin mo ako kung hindi ko kayang ibigay sa iyo ang pamilyang ipinangako ko. Patawarin mo ako kung sa pagmamahal ko sa tatay mo, dinala kita sa kapahamakang ito." Wala siyang ibang maisip kundi ang umalis. Babalik siya sa Maynila. Mag-iisa. Pero paano? Paano niya bubuhayin ang kanyang anak ng mag-isa? Ang kaunting ipon niya ay halos naubos na. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na tumayo. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya. Inilabas niya ang maliit na bag na dala niya pagdating dito. Sinimulan niyang iligpit ang iilang damit na dala niya. Bawat piraso ng tela ay may alaala ni Marco. Ang blusang ito ang suot niya nung una silang kumain sa labas. Ang bestidang ito ang ibinigay nito sa kanya noong birthday niya. Ang bawat alaala ay isang sundang na lalong sumusugat sa kanyang puso. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos nang may marahan na kumatok sa pinto. "Ineng?" Ang boses ay mula kay Manang Celia, ang matandang kasambahay na nag-asikaso sa kanya noong siya ay hinimatay. "Bukas po ang pinto," sagot ni Selena.
Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Pumasok si Manang Celia. May dalang isang bandehado na may lamang isang basong gatas at tinapay. Nakita nito ang bag sa ibabaw ng kama. Aalis ka na ba, Hija? Malungkot na tanong nito. Tumangulang si Selena, hindi makatingin ng diretsyo. Umupo ang matanda sa gilid ng kama. Sa tabi niya, "Huwag kang basta-basta susuko," sabi nito sa mahinang boses. "Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo." Napakunot ang noo ni Selena. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Huminga ng malalim si Manang Celia, tila nag-aalangan. "Alam mo ba, Ineng, matagal nang alam ni Senyora Imelda na meron ka." Natigilan si Selena. "Po? Paano?" "May kamag-anak si Senyora sa Maynila. Isang pinsan na nakatira malapit sa apartment mo. Nakita ka raw nito na kasama si Sir Marco. Itinawag agad kay Senyora. Mga 2 buwan na ang nakalipas." 2 buwan. Ibig sabihin, alam na ni Doña Imelda ang tungkol sa kanya bago pa man niya sabihin kay Marco na buntis siya. Narinig ko ang pag-uusap nila sa telepono. Pagpapatuloy ni Manang Celia. Sinabi ng pinsan niya na mukhang seryoso daw si Sir Marco sa'yo. Pero ang sabi ni Senyora, hayaan mo lang. Isang pagkakamali lang yan. Babalik din sa pamilya niya si Marco. Mawawala din ang babaeng yan. Ang bawat salita ni Manang Celia ay parang kidlat na tumama sa buong katauhan ni Selena. Ang galit na ipinapakita sa kanya ni Doña Imelda ngayon, hindi lang pala dahil sa pagkamatay ni Marco. Ito ay galit na matagal nang kinikimkim. Itinuring siyang isang problema na kusang mawawala. Isang basura na dapat itapon. Sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto, nakatayo si Arvian. Papunta sana siya sa silid para kausapin si Selena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Marahil ay para ibigay ang kaunting pera para sa pamasahe nito. Nang marinig niya ang buong pag-uusap, nanlamig ang kanyang mga kamay, nanigas ang kanyang buong katawan. Alam na niya. Alam na ng biyanan niya. Alam na niya pero wala siyang ginawa. Hinayaan niyang magpatuloy ang panloloko ni Marco. Hinayaan niyang lumaki ang problema. Hinayaan niyang masaktan silang pareho. Para ano? Para protektahan ang pangalan ng pamilya? Hindi na niya narinig ang sumunod na sinabi ni Manang Celia. Mabilis ngunit tahimik siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang biyenan. Hindi na siya kumatok. Naabutan niya si Doña Imelda na nag-aayos ng mga alahas nito. Tila walang anumang nangyari. "Totoo ba?" Malamig na tanong ni Arvian. Napalingon si Doña Imelda, bahagyang nagulat. "Ang alin?" "Na matagal mo nang alam ang tungkol kay Selena." Ang pagkukunwari sa mukha ni Doña Imelda ay nawala, napalitan ng isang matigas na ekspresyon. "At ano ngayon kung alam ko? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit wala kayong ginawa?" Nanginginig ang boses ni Arvian. Tumayo si Doña Imelda at hinarap siya. "Ginawa ko yon para protektahan ang pamilyang ito. Para protektahan ka. Isang eskandalo kung nalaman ng lahat. Naniwala akong babalik sa katinuan ng anak ko. Pero hindi siya bumalik, Mama," sigaw ni Arviane. "At sa huli, pareho kaming nasaktan. Pareho kaming nawalan. Hinayaan niyo akong magmukhang tanga. Mas mabuti na yon kaysa masira ang pamilya natin." Tinitigan ni Arvian ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Ngayon, ang nakikita niya ay isang estranghera na mas pinahalagahan ang pangalan kaysa sa damdamin niya. Tumalikod siya. Sa kanyang paglabas, bumalik siya sa guest room kung saan naroon pa rin si Selena. Ang galit sa mukha nito ay napalitan na ng luha. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Arvian ang dapat niyang gawin. Hinarap niya ang biyanan niyang sumunod sa kanya. Tinitigan niya ito sa mata. At sa harap ni Selena, sa unang pagkakataon, pinili niya ang panig ng babaeng dapat sana'y kaaway niya. "Pareho kaming biktima rito, Mama. At pareho kaming hindi aalis." Ang deklarasyon ni Arvian ay nag-iwan ng isang mabigat at hindi maputol na tensyon. Sa loob ng mansyon ng mga Revilla, hindi na muling nagsalita si Doña Imelda. Sa halip, isinara nito ang sarili
sa kanyang silid at ang kanyang katahimikan ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang sigaw. Sa mga sumunod na araw, ang malaking bahay ay naging isang malamig na kaharian ng tatlong babae na nabubuhay ng magkakasama ngunit magkakahiwalay. Si Arvian ang naging reyna ng bahay. Inaasikaso ang mga natitirang obligasyon na iniwan ni Marco. Madalas ay nasa telepono siya, kausap ang abogado at accountant ng pamilya. Sinusubukang ayusin ang gusot na naiwan ng kanyang asawa. Si Selena, sa kabilang banda, ay naging isang anino. Nanatili siya sa guest room, lumalabas lamang para kumain kapag sigurado siyang walang ibang tao sa kusina. Ang alok ni Arvian na manatili siya ay isang bagay na hindi niya pa lubos na maintindihan. Kaya pinili niyang huwag munang maging pabigat. At si Doña Imelda, siya ang naglulukhang multo na paminsan-minsan ay nakikita nilang naglalakad sa pasilyo. Ang mga mata ay walang buhay, ang mukha ay isang blangkong maskara ng pighati at galit. Isang umaga, habang nagkakape si Arvian sa library at sinusubukang intindihin ang isang folder ng mga dokumento, narinig niya ang pagdating ng kartero. Ilang sandali pa, pumasok si Manang Celia na may dalang isang tuumpok ng sulat. "Para sa inyo po, Ma'am Arviane," sabi nito. Inilapag ang mga sulat sa mesa. Isa-isang tiningnan ni Arvian ang mga sobre. Karamihan ay mga bills at mga sulat ng pakikiramay. Ngunit isang sobre ang kumuha ng kanyang atensyon. Malaki ito, kulay brown, at may opisyal na selyo ng pinakamalaking bangko sa bansa. Nakapangalan ito kay Marco. May kung anong kaba siyang naramdaman. Alam niyang may ilang negosyo si Marco, ngunit sa pagkakaalam niya, maayos ang lahat ng ito. Iyon ang palaging sinasabi nito sa kanya. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may ilang pahina ng makakapal na papel. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Loan agreement, collateral, foreclosure notice, outstanding balance. At sa ilalim isang numero. Isang numero na napakaraming zero na halos hindi na niya mabilang. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig na parang mga dahong lanta. Hindi maaari. Pinulot niyang muli ang mga dokumento, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ulit at ulit. Pero pareho pa rin ang nakasulat. Ang negosyong sinasabi ni Marco na kumikita ay matagal na palang lugi. Para maisalba ito, isinangla niya ang kanilang pinakamahalagang ari-arian nang walang paalam kay Arviane. Ang bahay na ito, ang mansyon ng mga Revilla, ang tahanang kinalakihan ni Marco at ang lugar kung saan pinangarap ni Arvian na palakihin ang kanilang anak. At dahil sa hindi pagbabayad sa loob ng ilang buwan, ang bangko ay nagpapadala ng huling abiso. Kung hindi mababayaran ang buong pagkakautang sa loob ng 30 araw, kukunin ng bangko ang lahat. Napahawak si Arvian sa kanyang dibdib. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang Marco na kilala niya, ang responsableng asawa, ang magaling na negosyante, ay isa na namang kasinungalingan. Saktong paglabas ni Selena mula sa kanyang silid para kumuha ng tubig nang makita niya si Arvian na nakaupo sa sahig ng library na papaligiran ng mga papel. Ang mukha nito ay blangko, ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. "Arvian?" Nag-aalalang tanong ni Selena. Dahan-dahang lumingon si Arvian. Ang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi pa nakikita ni Selena dati. Lubos na kawalan ng pag-asa. Ipinakita nito ang sulat kay Selena. Lumapit si Selena at binasa ang nakasulat. Habang binabasa niya, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala sila ang niloko ni Marco sa emosyon. Niloko rin sila nito sa buhay na ipinangako nito. Biglang bumukas ang pinto ng library at pumasok si Doña Imelda. "Ano ang kaguluhan nito?" tanong nito. Iritado. Nakita niya ang dalawang babae sa sahig, ang mga papel na nakakalat.
Kinuha niya ang sulat mula sa kamay ni Selena. Binasa. Sa isang sandali, naghari ang katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa kamatayan. Ngunit ang katahimikang yon ay binasag ni Doña Imelda. Hindi ng pag-iyak o pag-aalala, kundi ng isang malamig at mapanuring tingin. Tumingin ito kay Selena. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal nang kinikimkim. Itinuro nito ang dalaga. Ang daliri ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot. Ito, napatitig sina Selena at Arvian sa kanya. Ito ang resulta ng pagdating mo sa buhay namin. Malas ka. Sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Simula nang dumating ka, puro kamalasan ang dala mo. Pinatay mo ang anak ko. At ngayon, sisirain mo rin ang tahanan namin. Ang mga salita ni Doña Imelda ay tumagos sa puso ni Selena na parang matutulis na bubog. Malas ka. Sa buong buhay niya, iyon ang laging nararamdaman niya, isang malas. Ipinanganak na ulila, lumaki sa ampunan. At ngayon, nang sa wakas ay inakala niyang natagpuan na niya ang suwerte sa piling ni Marco, heto na naman siya, itinuturong malas, isang salot sa pamilyang pinangarap niyang maging bahagi. Hindi siya sumagot. Hindi siya kumibo. Tinanggap niya ang bawat masasakit na salita na parang isang parusa na nararapat sa kanya. Si Arvian ang sumubok na umawat. Mama, tama na. Wala siyang kasalanan dito. Si Marco. Huwag mong ipagtanggol ang babaeng yan. Putol ni Doña Imelda. Kung hindi siya dumating, hindi magkakagulo ang isip ni Marco. Hindi siya mamamatay. Hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa mga sumunod na oras, ang bahay ay naging isang impyerno. Ang bawat sulok ay napuno ng paninisi ni Doña Imelda. At si Selena ang sentro ng lahat ng yon. Kinagabihan, habang naghahapunan sila sa katahimikan, nagsalita si Doña Imelda. Ngunit hindi ito nakatingin kay Selena. Ang mga mata nito ay nakapokus lamang kay Arvian. May natitira pa akong ipon sa bangko, sabi nito sa isang kalmado, ngunit may pagbabantang boses. Ang perang itinabi ko para sa aking pagtanda. Hindi ito sapat para bayaran ang buong utang, pero sapat ito para makipag-usap sa bangko, para bigyan tayo ng palugit, para maisalba ang apo ko at ang kinabukasan niya. Napatingin si Arvian sa kanyang biyenan. May bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Talaga po, Mama? Oo, sagot ni Doña Imelda. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon kay Selena, ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pero may isang kondisyon. Alam na ni Selena kung ano ang isusunod nitong sasabihin. Ibibigay ko ang lahat ng pera ko. Pagpapatuloy ni Doña Imelda, ang tingin ay bumalik kay Arvian. Sa kondisyong, bukas na bukas din, palalayasin mo ang babaeng yan sa pamamahay na ito. Gusto kong magsimula tayong muli. Tayo lang. Ang tunay na pamilya. Isang ultimatum. Isang pamimili sa pagitan ng pera at ng konsensya. Hindi nakasagot si Arvian. Tumingin ito kay Selena. Ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Nakita ni Selena ang laban sa loob nito. Ang responsibilidad sa sariling anak, laban sa awa para sa kanya. Ayaw na ni Selena na maging pabigat pa. Ayaw na niyang maging dahilan ng pagtatalo. Tama na. Sobra na. Habang nag-uusap pa ang magbiyenan sa sala, tahimik na tumayo si Selena. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis sa hapagkainan. Nagpunta siya sa banyo sa pasilyo para maghilamos, pero hindi niya sinasadyang marinig ang pagpapatuloy ng kanilang usapan. Pag-isipan mong mabuti, Arvian. Ang kinabukasan ng anak mo ang nakasalalay dito. Huwag mong hayaang masira yon dahil sa isang estranghera. Sapat na ang mga narinig niya. Bumalik siya sa kanyang silid. Hindi na pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isip. Hindi na niya hihintayin ang desisyon ni Arvian. Hindi na niya ito pahihirapan pa.
Siya na mismo ang aalis. Kinuha niya ang kanyang bag at muling inilagay ang iilang damit. Sa isang pirasong papel, nagsulat siya ng isang maikling liham. Arvian, salamat sa lahat. Patawarin mo ako sa gulo. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako. Alagaan mo ang sarili mo at ang magiging anak mo. Magiging maayos din ang lahat. Selena. Inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng unan. Hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Walang ilaw sa pasilyo, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana sa dulo. Bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay iniingatan niyang huwag gumawa ng ingay. Bawat anino sa paligid ay tila nagmamasid sa kanyang pagtakas. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hinihimas ang kanyang tiyan. Aalis na tayo, anak. Bulong niya. Hahanap tayo ng sarili nating mundo. Nakarating siya sa paanan ng hagdan. Ilang hakbang na lang at malalampasan na niya ang pinto. Ilang hakbang na lang at magiging malaya na siya sa lahat ng sakit. Hinawakan na niya ang malamig na seradura ng pinto. Dahan-dahan niya itong pinipihit. Saan ka pupunta? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanigas si Selena. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa paanan ng hagdan, sa gitna ng dilim, nakatayo si Arviane. Ang mukha nito ay hindi mabasa sa kadiliman, ngunit sa mga kamay nito, may hawak itong isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang biglaang pagsulpot ni Arvian ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Selena. Nabitawan niya ang seradura ng pinto. Ang tunog ng pagklik nito ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Arvian, nauutal niyang sabi. Gising ka pa? Hindi ako makatulog. Sagot ni Arvian. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Dahan-dahan itong bumaba sa huling baitang ng hagdan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto mo. Hula ko. Aalis ka. Hindi nakasagot si Selena. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Hindi ko tinanggap ang alok ni Mama. Pag-amin ni Arvian na ikinagulat ni Selena. Hindi ko kayang ipagpalit ang konsensya ko sa pera. Hindi ko kayang itaboy ang isang babaeng buntis sa gitna ng gabi. Humakbang palapit si Arvian hanggang sa magkaharap na sila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pero hindi rin yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Itinaas ni Arvian ang hawak nitong kahon na gawa sa kahoy. Simple lang ito, walang varnish at mukhang lumana. Kanina, habang hinahanap ko ang mga papeles ng bahay para tingnan kung may magagawa pa tayo, nakita ko to sa ilalim ng aparador ni Marco. Ang personal niyang kahon. Tinitigan ni Selena ang kahon. Ano ang laman yon? Isa na namang baul ng mga kasinungalingan? Noong una, ayoko sanang buksan. Pagpapatuloy ni Arviane. Natatakot ako sa kung ano pa ang maaari kong matuklasan. Pero may nagtulak sa akin. Dinala ni Arvian si Selena sa sala. Umupo sila sa sahig, sa kapirasong sahig kung saan bumagsak si Marco. Inilapag ni Arvian ang kahon sa pagitan nilang dalawa. Gusto kong basahin natin ng sabay, sabi ni Arvian. Karapatan mo ring malaman. Nag-aalangang tumango si Selena. Maingat na binuksan ni Arvian ang takip ng kahon. Sa loob, wala itong lamang mga alahas o pera. Wala ring mga litrato. Isang bagay lang ang nandoon. Isang nakatuping puting sobre. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Arvian. Walang pangalan na nakasulat. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang ilang pirasong papel. Nagsimula siyang magbasa ng malakas. Ang kanyang boses, sa una ay nanginginig, ay unti-unting tumatag habang binibigkas niya ang huling mga salita ng lalaking pareho nilang minahal. Para sa dalawang babaeng sinaktan ko, kung binabasa niyo ito, marahil ay wala na ako. O marahil, ito ang tanging paraan para masabi ko ang lahat ng hindi ko kayang sabihin ng harapan dahil ako'y isang duwag. Huminga ng malalim si Arvian bago nagpatuloy.
Ang bawat salita ay tila nagmumula sa bibig mismo ni Marco. Arvian, mahal ko, ikaw ang buhay ko, ang aking kanlungan. Sa'yo ko natagpuan ang isang pamilya at isang tahanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung sa paghahanap ko ng hindi ko alam. Siguro'y kaba ng kabataan na hindi ko naranasan. Nasaktan kita. Ang pagmamahal ko sa'yo ay totoo. Pero ang katotohanang sinaktan kita ay totoo rin. Patawad kung hindi ako naging sapat na asawa para sa'yo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Arvian at tumama sa papel. Pinunasan niya ito at lumingon kay Selena, isang paanyaya na siya naman ang magbasa. Kinuha ni Selena ang sulat, ang mga daliri niya ay nanginginig. Selena, ikaw ang aking bituin sa madilim na kalangitan. Sa'yo ko naramdaman ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isang pagmamahal na puro at totoo. Ipinangako ko sa iyo ang mundo, pero ang tanging naibigay ko lang ay gulo. Patawarin mo ako sa mga kasinungalingan. Patawarin mo ako kung ginamit ko ang kabutihan ng puso mo para punan ang kakulangan sa sarili ko. Hindi mo deserve ang lahat ng ito. Na kay Selena naman ngayon ang pagtulo ng luha, ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi na ito luha ng galit o pagkabigo, kundi luha ng isang malungkot na pag-unawa. Ibinigay niya pabalik kay Arvian ang sulat para basahin ang huling bahagi. Ang bigat sa dibdib ko ay hindi ko na kaya. Gabi-gabi, binabangungot ako ng mga kasalanan ko sa inyo. Alam kong balang araw, sasabog ang lahat ng ito. At sa araw na yon, hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin. May 2 buhay na bunga ng aking kaduwagan. 2 inosenteng bata na walang kasalanan. Ito ang huli kong kahilingan, ang tanging bagay na maipapakiusap ko sa inyo. Huwag niyo sanang ipamana sa kanila ang galit na nararamdaman niyo para sa akin. Huwag niyo sanang hayaan na ang mga pagkakamali ko ang maging lason sa kanilang kinabukasan. Kung mayroon mang kahit katiting na pagmamahal na natitira sa puso niyo para sa akin, ipagkaloob niyo na lang sa kanila. Palakihin niyo sila nang magkasama, kung maaari. O kahit hindi, palakihin niyo silang alam na hindi sila magkaaway. Sila ay magkapatid sa dugo at sana'y maging magkapatid din sa puso. Patawad, ito na lang ang tanging masasabi ko. Mahal ko kayo. Sa magkaiba, ngunit parehong paraan na sumira sa ating lahat. Nagmamahal at nagsisisi, Marco. Nang matapos basahin ni Arviani ang sulat, wala nang nagsalita. Ang tanging maririnig sa sala ay ang mahinang tunog ng kanilang mga hikbi. Hindi na sila si Arvian, ang legal na asawa, at si Selena ang kabit. Sa sandaling iyon, sila ay 2 babae na nagluluksa para sa iisang lalaki. Isang lalaking duwag at makasalanan, oo, pero isang lalaking minahal nila ng totoo. Ang sulat ay hindi nagbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Hindi nito mababayaran ang utang sa bangko. Hindi nito mabubura ang sakit. Pero nagbigay ito ng isang bagay na mas mahalaga, pagpapatawad at isang misyon. Tinupi ni Arvian ang sulat at maingat na ibinalik sa sobre. Tumingin siya kay Selena. Ang mga mata nito ay puno ng bagong determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng ilang araw lang ang nakalipas ay itinuring niyang kaaway. Ang kamay ni Selena ay malamig, ngunit hinigpitan niya ang hawak dito. Hindi natin hahayaang manalo ang galit, Selena, sabi ni Arvian. Ang boses ay basag, ngunit buo. Para sa mga anak natin. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang pakiusap. Ito ay isang pangako, isang panunumpa na sinaksihan ng katahimikan ng gabi at ng multo ng lalaking nag-iwan sa kanila ng isang sira-sirang pamana na sila ngayon ang bubuo. Kinabukasan, ang sinag ng araw na pumasok sa malaking bintana ng sala ay tila may dalang bagong pag-asa. Ibang-iba sa bigat at dilim ng mga nakaraang araw, hindi umalis si Selena.
Magdamag silang nag-usap ni Arvian sa sala. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Tungkol sa dalawang sanggol na malapit nang dumating sa mundo. Tungkol sa kung paano nila haharapin ang bundok ng problema na iniwan ni Marco. Walang konkretong plano, walang kasiguraduhan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila nag-iisa sa kanilang mga takot. Naunang nagising si Doña Imelda. Pagbaba niya mula sa kanyang silid, suot ang kanyang pang-araw-araw na damit panluksa. Natigilan siya sa kanyang nakita. Sa malaking hapagkainan, magkatabing nakaupo sina Selena at Arvianesi. Hindi sila nag-uusap, ngunit tahimik na nagkakape. Tila ba ito na ang pinakanatural na bagay sa mundo? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Imelda kay Arvian. Akala ko ba ay nag-usap na tayo? Malamig niyang tanong. Ano pa ang ginagawa ng babaeng yan dito? Inilapag ni Arvian ang kanyang tasa. Tumingin siya sa kanyang biyenan, hindi na nagpapakita ng takot o pag-aalinlangan tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay kalmado at determinado. Dito na po siya titira, Mama. Simpleng sagot niya. Natawa ng mapakla si Doña Imelda. Nababaliw ka na ba, Arvian? Pagkatapos ng lahat? At paano ang alok ko sa'yo? Itatapon mo na lang ba ang kinabukasan ng anak mo para sa babaeng yan? Ang kinabukasan po ng anak ko ay hindi nakasalalay sa pera ninyo, sagot ni Arviani. At lalong hindi ito mabubuo sa pundasyon ng galit at paninisi. Sa pagkakataong ito, si Selena na ang nagsalita. Tumayo siya, hindi para umalis, kundi para harapin ang matanda. Alam ko po na galit kayo sa akin at naiintindihan ko po iyon, pero hindi po ako aalis. Hindi ko po iiwan ang magiging kapatid ng anak ko. Napamaang si Doña Imelda, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tumingin siya mula kay Selena, patungo kay Arvian, na para bang naghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita niya lang ay ang nagkakaisang paninindigan ng dalawa. Hindi niyo naiintindihan, pagpapatuloy ni Selena, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Ang utang na iniwan ni Marco ay utang naming lahat. Pananagutan ko rin po yon. Magtatrabaho po ako. Gagawa po ako ng paraan para makatulong. Hindi po ako magiging pabigat. Magtrabaho? Kinutyang sabi ni Doña Imelda. Anong alam mong trabaho? At sa kalagayan mong yan, huwag mo akong patawanin. Kung kailangan kong maglaba para sa iba, gagawin ko. Matatag na sabi ni Selena. Kung kailangan kong magtinda sa palengke, gagawin ko. Anuman, para sa anak ko. Para sa pamilya namin. Ang salitang pamilya ang lalong nagpaalab sa galit ni Doña Imelda. Pamilya? Halos isumpa nito ang salita. Wala kang pamilya dito. Ang pamilya ko ay sinira mo. Hindi niya sinira, Mama. Sabat ni Arviane. Tumatayo na rin sa tabi ni Selena. Matagal nang may sira at hindi natin ito maaayos kung patuloy tayong magsisihan. Hinawakan ni Arvian ang kamay ni Selena sa harap mismo ng kanyang biyenan. Isang simpleng gesto, ngunit mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isang simbolo ng kanilang alyansa, isang deklarasyon ng isang bagong pamilya na nabuo mula sa abo ng isang trahedya. Maaaring mawala sa atin ang bahay na ito, sabi ni Arvian. Ang tingin ay diretso sa mga mata ng matanda. Maaring mawala sa atin ang lahat ng pera at ari-arian, pero hindi namin hahayaang mawala ang pagkakataon ng mga anak namin na magkaroon ng isang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, pero totoo. Napatingin si Doña Imelda sa magkahawak na kamay ng dalawa. Pagkatapos ay sa dalawang tiyan na parehong naglalaman ng kanyang mga apo. Umiling siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito at pagkabigo. Ang mundong kilala niya, ang mga batas na pinaniniwalaan niya, ay gumuho sa kanyang harapan. Hindi niya na makilala ang manugang na dati sunod-sunuran sa kanya. Hindi niya na maintindihan ang sitwasyon. Umatras siya ng isang hakbang
Pagkatapos ay isa pa. Mga baliw, bulong niya. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pait. Pareho kayong mga baliw. Iyon ang huli niyang sinabi bago siya tumalikod at nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Isinasara ang pinto sa likuran niya at isinasara ang sarili sa bagong mundong pinili ng dalawang babaeng iniwan niya sa ibaba. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malaki at marangyang mansyon ng mga Revilla ay nabalot na ng katahimikan. Naibenta na ito para mabayaran ang malaking utang sa bangko. Ang natirang pera, bagamat hindi kalakihan, ay sapat na para bigyan sila ng panibagong simula. Ang simula na yon ay isang maliit at inuupahang bahay sa isang simpleng subdivision malayo sa sentro ng bayan. Ang bahay ay may 2 silid tulugan lamang, isang maliit na sala at isang hardin sa likod na tinatamnan nila ngayon ng mga gulay. Malayo ito sa buhay na kinagisnan ni Arvian at mas simple pa sa buhay na pinangarap ni Selena. Ngunit para sa kanilang dalawa, ang maliit na bahay na ito ay higit pa sa isang tahanan. Ito ay isang kanlungan. Dito, walang mga mapanghusgang mata, walang anino ng nakaraan. Sila lang. Isang hapon, habang abala si Selena sa pagtutupi ng mga bagong labang damit sanggol, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang likod. Aray, mahinang daing niya. Hayaan mo na yan. Ako na ang tatapos dyan, sabi ni Arvian na kalalabas lang mula sa kusina. May dalang 2 baso ng malamig na kalamansi juice. Maingat itong umupo sa tabi ni Selena sa kanilang lumang sopa at ipinatong ang baso sa maliit na mesa. Kaya ko pa ate, sagot ni Selena na sa paglipas ng panahon ay naging natural na tawag na niya kay Arvian. 9 buwan ka na, Selena. Ako 8 buwan pa lang, kaya mas malakas pa ako sa'yo, biro ni Arvian habang marahang minamasahe ang likod ng kasama. Magpahinga ka na. Baka mamaya, sa ospital na tayo dumiretso. Nagtawanan silang dalawa. Ang ganitong mga eksena ay naging pangkaraniwan na sa kanilang maliit na tahanan. Ang pag-aalaga sa isa't isa ay naging isang ritual. Si Arvian ang nagluluto dahil masakit sa pang-amoy ni Selena ang mga sibuyas at bawang. Si Selena naman ang naglalaba dahil nahihirapan ng yumuko si Arvian. Minsan, sa gitna ng gabi, kapag pareho silang hindi makatulog dahil sa pagsipa ng mga sanggol sa kanilang sinapupunan, magkikita sila sa kusina at magtitimpla ng mainit na gatas, magkukwentuhan tungkol sa kanilang mga takot at pangarap para sa mga bata. Hindi na nila pinag-uusapan si Marco, ngunit ang alaala nito ay nanatili, hindi bilang isang masakit na sugat, kundi bilang isang paalala sa kung paano sila naging matatag. Si Doña Imelda, pagkatapos nilang lumipat, hindi na ito nagpakita. Ngunit paminsan-minsan, may dumarating na delivery sa kanilang pintuan. Isang kahon ng gatas, mga bitamina para sa buntis, o isang bagong kuna. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam nila kung kanino galing. Marahil, iyon ang paraan ng matanda para sabihing nag-aalala pa rin ito sa kabila ng lahat. Habang pinapanood nila ang papalubog na araw mula sa kanilang bintana, ang kulay kahel na sinag nito ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanilang sala. Napuno ng kapayapaan ang puso ni Selena. Ate, bulong niya. Masaya ka ba? Napangiti si Arvian. Isang nangiting totoo, walang halong kapaitan. Hindi ito ang buhay na plinano ko. Pero oo, masaya ako. Payapa. Tumingin ito kay Selena. Ikaw? Tumango si Selena habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan. Masaya. At handa na. Naramdaman ni Arvian ang nangingilid na luha sa mga mata ng kasama. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Kaya natin to. Magkasama tayo. Sa huling sinag ng araw, ang 2 babae ay nakaupo ng magkatabi.
Ang kanilang mga tiyan ay halos magkadikit na. Dalawang babae na pinag-isa ng isang pagkakamali, ngunit pinagbuklod ng pagpapatawad at pag-asa. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay isinilang mula sa sakit at kasinungalingan. Ngunit sa maliit na bahay na yon, sa piling ng isa't isa, bubuuin nila ang isang pamilyang mas matatag kaysa sa anumang gusaling gawa sa bato. Isang pamilyang ang pundasyon ay hindi dugo o apelido, kundi ang tibay ng dalawang pusong natutong maghilom at magmahal muli. "Handa ka na ba, ate?" tanong ni Selena. Ang boses ay puno ng pananabik para sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Ngumiti si Arvian. Ang mga mata ay nagniningning. "Lagi, basta't magkasama tayo." At dito nagtatapos ang kwento ni na Selena at Arvian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming pong salamat. Salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pait, at sa huli ay pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naging isang emosyonal na paglalakbay din ito para sa akin. Isang paglalakbay sa kung paano ang pusong nasugatan ay may kakayahang maghilom at kung paano ang pamilya ay maaaring mabuo sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang kwento ni na Selena at Arvian ay isang paalala na ang tunay na lakas ay madalas nating natatagpuan sa gitna ng ating mga kahinaan. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang pagpupugay sa pambihirang lakas na taglay nating mga kababaihan, ang kakayahang bumangon, magpatawad at umibig muli. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang pinakanakaugnay sa inyo? I-comment lamang po sa ibaba at hayaan ninyong maging bahagi kami ng inyong nararamdaman. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat. Laging nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.